Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ngunit kahit kami ay nasa bundok na ito, ang balita ay aming nalalaman dahil sa mga taong nagtutungo rito sa bundok na ito. Ngunit ang mga tao na iyon ay hindi na nakakabalik sa lungsod ng mga tao. Dahil din sa kagagawan ng mga engkanto na mayroon sa bundok na ito. At ang balita na aming nalalaman na si Daryl Darby ay nakubkab ng lahing demonyo. At dinala ito sa mundo ng iba't ibang nilalang. At kinulong sa kaharian ng mga demonyo. Sa tagal ng panahon, tuluyan na bang nakawala si Sec Master Daryl sa kamay ng mga demonyo? Napaka-imposible mangyari iyon. Dahil ang mga lahing demonyo ay nagtataglay ng kasamaan at ganid. Kaya paano siya nakalaya sa kamay ng mga demonyo? Bulong ng matandang babaeng manggagamot. At si Daryl ay agad-agad na yumuko sa mga matatandang manggagamot at sinabi, "Magandang gabi sa inyo mga senior ko pagdating sa paggagamot." Sabi ni Daryl nang may paggalang. Nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot, sila ay labis na hindi makapaniwala. At ang isang manggagamot na matandang babae na nakausap ni Zubaji kanina, ay nagsalita at sinabi, "Totoo ba, ikaw si Daryl, ang kauna-unahang tao na nakarating sa napakataas na antas pagdating sa paggagamot? Ang Sect Master ng Elysium Gate Sect at ang unang tao na naging Diyos sa God's Domain." Sabi ng matandang babaeng manggagamot sa tono ng pagtataka at hindi makapaniwala. At ang lahat ng matatandang manggagamot na naninirahan sa masukal na kagubatan na ito, ay labis na nakatingin kay Daryl at nag-aantay itong magsalita. At nang marinig ni Daryl ang sinabi ng matandang babaeng manggagamot, si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi, "Tama ka ginang na manggagamot. Ako si Daryl, ang dating Sect Master ng Elysium Gate Sect, na ngayon ang aking anak na lalaki ang namumuno sa Elysium Gate Sect na si Ambrose. Alam ko na nakarating na din sa inyo na ako ay nawala sa mundo ng mga tao ng madaming taon. Dahil sa kagagawan ng lahing demonyo. Totoo ang lahat ng iyon. Ngunit hindi talaga nila ako nakabkab ng tuluyan. Subalit ako ay nanatili pere ng matagal na taon sa mundo ng iba't ibang nilalang." Tuldok. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng mga matatandang manggagamot, sila ay agad-agad na nagsiyuko at sinabi, "Diyos ng God's Domain at ang aming master pagdating sa paggagamot, ikaw nga iyan. Ikaw nga talaga ang aming tinitingala lahat pagdating sa paggagamot. At labis kaming masaya ngayon dahil ikaw ay aming nakita sa mga oras na ito. Paumanhin kung hindi ka namin nakilala ng lubos. Kami ay lubos na nagagalak na makita ka namin ng harapan at makarating sa amin munting lungsod. Kung iyong mararapatin tayo mag-usap sa loob ng aking tahanan. Tungkol sa matalik mo kaibigan. Nais ko sana sabihin ito sa loob ng aking tahanan. Dahil hindi safe sa labas na ito ay ating pag-usapan. Hindi natin alam kung ngayon ay may nakikinig sa atin na hindi natin ngayon nakikita. Halika Sect Master Daryl, pumasok tayo sa aking tahanan." Sabi ng matandang babaeng manggagamot. At nang marinig ito ni Daryl, naunawaan niya agad ang ibig iparating sa kanyang ng matandang babaeng manggagamot. At si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Sige aking senior, tayong pumasok sa loob ng iyong tahanan." Sabi ni Daryl nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot. Ito ay tumugon at sinabi, "Masaya ako na ikaw ay makapasok sa aking munting tahanan. Tayo na Sect Master Daryl." Sabi ng matandang babaeng manggagamot.
At ito ay naglakad papasok ng kanyang tahanan. At si Daryl ay nagsalita at sinabi sa ibang matatandang manggagamot. Kung nais nyo din pumasok aking mga senior, maaari ay sumama kayo sa amin sa loob. Nais ko din kayo makausap, sabi ni Daryl nang nakangiti. At ito ay naglakad na din papasok sa tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At ang ibang mga matatandang manggagamot ay nagkatinginan at sila ay naglakad na din papasok sa tahanan ng matandang babaeng manggagamot. At sa pagpasok nila Daryl at ng ibang matatandang manggagamot sa loob ng bahay ng babaeng manggagamot, nagsalita ang matandang babaeng manggagamot kay Daryl sa may paggalang na tono. At sinabi, Sect Master Daryl, paumanhin sa aking munting tahanan. Kung maaari ay umupo kayo. Saglit lang ako ay maghahanda ng tsaa para sa inyo, sabi ng matandang babaeng manggagamot. At ito ay nakangiti, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay nagsalita at sinabi, Mga senior, hindi nyo na kailangan maging magalang sa akin. Dahil kung tutuusin kayo lahat ang aking mga senior pagdating sa larangan ng paggagamot. Kung maaari lang, huwag nyo ako masyado bigyan ng paggalang. Ako ang dapat magbigay ng paggalang sa inyong lahat. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At ang matandang babaeng manggagamot ay nagsalita at sinabi, Hindi namin maaari gawin ang iyong nais Sect Master Daryl. Dahil tama lang nabigyan ka namin ng paggalang. Dahil sa lahat ng mga alchemist na tulad namin. Ikaw ang pinakaunang taong naging alchemist sa mataas na antas pagdating sa paggagamot. Kaya hayaan mo kami Sect Master Daryl na ikaw ay galangin namin. Dahil nararapat lang ito, sabi ng matandang babaeng manggagamot. At ito ay ngumiti at tumalikod na kila Daryl at sa mga matatandang manggagamot na nasa loob ng kanyang tahanan. At ang matandang babaeng manggagamot ay kumuha na ng tsaa. At sa pag-alis ng matandang babaeng manggagamot, si Daryl ay tumingin sa ibang mga matatandang manggagamot. At sinabi, Aking mga senior, kamusta naman kayo sa lungsod na ito? Nais ko lang malaman kung nakakababa pa kayo sa lungsod kung nasaan ang mga normal na tao. Dahil sa aking pagkakaalam, simula nang kayo ay nagtungo sa bundok na ito, hindi na kayong nakaisip pa na bumalik sa lungsod kung nasaan ang mga normal na tao na namumuhay. Nais kong malaman, anong dahilan kung bakit nais nyong manatili sa bundok na ito at gumawa ng isang lungsod dito? At nasaan ang inyong mga pamilya? Kasama nyo din ba sila na naninirahan sa bundok na ito? Sabi ni Daryl nang nakangiti. At ang isang matandang lalaki ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, nais ko sanang magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Pampilino at ang aking mga kasamahan na ngayon ay nandito na ating kasama ngayon ay sila Jose, Gado, Loreto at ang babaeng nagmamay-ari ng tahanan na ito ay si Berhina. Sabi ng isang matandang lalaki na manggagamot na nagngangalang Pampilino. At ito ay nagpatuloy sa pagsisalita at sinabi, Aming master sa paggagamot, na Sect Master Daryl, kami ay napakatagal na nang hindi na nakakaranas na makatunten sa kalupaan ng lungsod ng mga normal na tao. Natatanaw lang namin ang mga matataas na imperyo tulad ng imperyo ng North Mona at Westrington. Mula dito sa mataas na bundok na ito, kung nasaan namin tinayo ang aming mga munting tahanan. Napakatagal ng panahon nang kami ay makulong sa kagubatan na ito. Wala na kaming nagawa upang makabalik sa lungsod namin kung nasaan ang aming mga pamilya na naroon. Nais namin makaalis sa bundok na ito. Ngunit hindi namin ito magawa. Kahit gustuhin namin, sabi ng isang matandang lalaki manggagamot na nagngangalang Pampilino. Tulad din ng sinabi ng matandang babaeng manggagamot kay Zubaji. Na sila ay nakulong na sa bundok na ito dahil sa kagagawan ng mga lahing engkanto. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagulat sa sinabi ng isang matandang lalaki manggagamot na nagngangalang Pampilino. At si Daryl ay nagsalita at sinabi sa tono ng pagtataka. Mawalang galang na Master Pampilino. Ano ang ibig mong sabihin na hindi na kayo maalis sa bundok na ito? Kahit ninanais nyo umalis dito sa bundok na ito ngunit hindi nyo ito magawa. Dahil ba sa taas ng bundok na ito, at hindi nyo na kayang bumaba sa bundok na ito? Dahil sa inyong katandaan, at ang pagkakaalam ng lahat at tulad ng aking pagkakaalam. Talagang ninais nyong manatili sa bundok na ito upang manirahan. Mali ba kami ng aming pagkakaalam? Napilitan lang ba kayo na gumawa ng isang lungsod dito upang manirahan? Kung ganun kayong lahat ay aking iaalas dito. Ibababa ko kayong lahat sa nayon.
upang makaalis kayo sa bundok na ito. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng matandang manggagamot na nagngangalang Pampilino. Ito ay nagsalita at sinabi, "Salamat sa iyong nais itulong sa amin, Sect Master Daryl. Ngunit hindi ito madaling gawin. Kaya naman namin bumaba sa bundok na ito kung tutuusin. Ngunit hindi namin magawa makaalis sa bundok na ito. Dahil kami ay sinumpa ng hari ng mga engkanto. Kami ay hinayaan niyang mabuhay ngunit ang kapalit nito ay ang pagkakulong sa bundok na ito. Kung iyong nabalitaan, ang mga ibang cultivator at mga normal na tao na tumungo sa bundok na ito." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!